Hello po, magandang hapon po sa ating pong lahat. Hindi ko po alam, Pastor, bakit ngayon pong hapon pong ito, mas kinakabahan pa ako ngayon kaysa nung kasal ko. Pero po, pampaalis ka ba? No? Nais ko pong magkwento po. Pwede po ba ako mag-chismis po dito? Chismis. Kahit sandaling chismis lang po. No, ako po lagi may tubig pag pumanin po ninyo kasi po lagi pong napapaos. Kaya po para po ready, may tubig po dito. Ako po nagpapasalamat po sa inyo pong pastor nung ako po ay kinasal. Meron po ako isang request po sa kanya. Nung pong bago po kami naghiwalay nung gabi na nag-invite po ako, sabi ko sa kanya, Pastor, kasal ko po ito. Ang request ko lang sana hindi ka mas gwapo sa akin sa kasal ko. Ngayon lang, pagbigyan mo ako, sabi ko. At muntik na naman, hindi na naman ako mapansin. Buti na lang ay hindi po siya nakadalo sa simbahan at may gawain po kayo. Kung nagkataon ay hindi na naman ako mapapansin sa simbahan po namin. No? At ako po nagpapasalamat po sa inyo pong pastor. Alam niyo po, 2 years ago pa lamang po kasi ilang beses na po naudlot-udlot yung kasal po namin. No? At biyaya po ng Panginoon natuloy na. 2 years ago po ay in-invite ko na po siya. No, sabi ko po, ito pong tao pong ito, gusto ko po siyang maging, hindi po dahil sponsor sa dahil po kailangan ng financial assistance, kundi yung impact po niya sa buhay ko. At bihira lamang po kasi yung mga pastor na gwapo na, talented pa at mabait. Amen po. Amen. Pastor niyo po yan. Dapat po. Amen. Amen. Kadalasan po kasi, talented, hindi gwapo. O kaya po, gwapo pero hindi mabait. No? Pero po yung pastor po ninyo ay ganun po siya. Napakababa po ng loob. No? Ako po ay halos lahat po nung kinuha ko pong sponsor at yung ninong, yung nagkaroon po ng impact sa buhay ko po. At yung makakahanap po kayo ng father, mentor, pero at the same time po yung kaibigan mo rin. No, bihira lang po yung ganun po mga tao eh. Yung nakakabiruan mo sa lahat ng mga bagay at komportable ka lagi pagkasama po. Yun po yung pastor po ninyo. Kaya pupurihin po ang Panginoon. Alam ko po mahal po ninyo yung pong pastor at lalo niyo po siyang mahalin. No, salamat po sa inyo pong simbahan. Alam niyo po, ngayon nyo lamang po ako nakita yung marami po sa inyo pero madalas po kami dito. Kasi po nagbibisita po kami at yung mga men po namin ay naglalaro po sila ng basketball. Every time po na may maganda po kaming at mabigat na laban, ito po, magagaling po kasi yung mga basketball player nyo po rito. Andyan po ba? Andyan po sila? Kaya po nakukondisyon po kami. Kaya nung nakaraang laban namin, nag-champion kami dahil po sa inyo. Nakondisyon yung basketball team po namin. Kaya po, every time po na nagpupunta po ako dito personally, blessing po ang simbahan po ninyo. Lagi po ako nasusurprise. No, yung meron na naman pong bago pagdating ko po, nung nakaraan pong pagdating ko, nagkaroon po ng lift. Lagi pong may bago. No, kaya po, ako po natutuwa at isang challenge po sa amin yung simbahan po ninyo. Blessing po kayo. Man, at nais ko po kayong i-share yung isa po, lalo na sa mga young people. Many years ago po, nung ako po ay mas bata pa, meron po isang pastor na nangaral po sa amin. Sabi po niya sa simbahan po namin, nais ko rin po i-share po sa inyo upang mapag-pray po natin at maingatan po yung ating pong simbahan. Sabi po ng pastor, ang simbahan ay kailangan natin ingatan sapagkat kagaya nung isang ilawan, alam niyo po pagka nakapanood na po ba kayo ng fireworks? Pagka nakapanood, ako po nasubukan ko na pong manood ng fireworks sa Clark at yung maraming mga hotel na nakapaligid. Yung pagandahan po sila. Pero po, habang may fireworks po at lumiliwanag, pagandahan, dumarating po yung panahon na nawawalan na. No, nauubos na. At lilipat naman kami doon sa kabilang hotel. At kapag ilaw-ilaw na naman siya at nawala na, natapos na, lilipat na naman kami kung saan po yung may liwanag at mas maganda, doon po kami nanonood. Alam niyo po yung mga simbahan po natin, no, sabi po niya doon sa aming pong church, ang Open Door Baptist Church, ay nagiging blessing kayo sa ibang simbahan. Nagiging ilawan kayo. Pero ipanalangin natin na hindi darating yung panahon na mawawala yung ilaw. At yung pagtingin po ng mga maraming, kasi po blessing po kayo. Alam niyo po, lagi po kayong binibisita eh. Kasi po, blessing po kayo sa mga simbahan po ito. Panalangin po natin yung bawat isa na hindi po mawala yung ilawan po sa mga simbahan po natin. No, ito po yung magpatuloy. Kayo po mga young people, katulad ko po noon, kabataan pa lang, meron tayong duty na ingatan ito. Na protektahan yung faith at yung standard na itinuro sa atin ng ating po mga pastor. So,
Nawala na po yung kaba ko. Man, buti, salamat po sa Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At buksan po natin ang ating mga Biblia po sa Ezekiel 3:17 to 18. Alam ko po, marami po sa inyo ay familiar na po ito po mga talata pong ito. Ezekiel, Book of Ezekiel, chapter 3. Chapter 3 po, verses 17 to 18. Nandiyan na po ba kayo? Say amen po. Amen. Sabi po ng Bible, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hand. Ngayon pong gabi, ang title po ng pag-uusapan po natin, The Silence that Kills Soul. Ang katahimikan po na pwedeng pumatay sa mga kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan po sa amin, sa kaligtasan po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Purihin po inyo pong pangalan. Purihin po inyo pong dakilang pag-ibig, Panginoon. At salamat po sa simbahan pong ito, Panginoon, na nagiging daluyan po ng pagpapala sa marami pong mga anak po ninyo at marami pong ibang simbahan. Patuloy niyo pong pagpalain. Patuloy niyo pong i-bless yung leadership po ni Pastor Kenneth. At Lord, sa aming pong pag-aaral ninyo pong mga salita, nasa inyo po ang kapangyarihan, nasa inyo pong paggawa. Kaya po, dalangin po namin, ipagkaloob niyo po ngayong hapon. Bigyan niyo po kami ng talino, karunungan, at banal na espiritu. Dalangin ko po, kayo po ang mag-convict ngayon po. Nasa inyo po ang conviction. Nasa inyo po ang kapangyarihan, Panginoon, na bawat tenga po at bawat Kristiyano, bawat tao po na makakapakinig po ng inyo pong mga salita, ito na ipumahamon. At magamit po ang mga salita na mapapakinggan sa personal pong buhay. Pagpalain niyo po ito. Lahat po ito ay sa inyo pong ikaluluwalhati. Ito po aming pong dalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po. Kayo po ay makakaupo na. Ako po ay komportable na magsalita po ng Tagalog po rito sapagkat ang Bulacan, hindi ko po makakalimutan, ay capital ng pagiging Makata. Tama po ba? Oh, yung Bulacan. Sapagkat noong nakaraan po, bumisita lang po kami sa Vietnam. Bibisita lang po kami, nakiusap po na mag-preach ka. Ang problema, English. Kaya po, ang laki-laki pong problema. Pero po dito, komportable po tayo dahil po kahit Tagalog na malalim, ay naiintindihan po ninyo. Tama po ba? Isa po sa dahilan kung bakit po ako po ipakalat-kalat kasi po, alam niyo po yung verse na Deuteronomy 24:5. Ano lang po ito, joke lang. No, sabi po ng Bible, when a man hath taken a new wife, kapag nag-asawa ng bagong asawa, he shall not go out to war. Walang away, walang digmaan. Pahinga ka muna sa trabaho. Neither shall be charged with any business. Wala kang gagawin. Ang gagawin mo lang, but he shall be free at home 1 year. Sa bahay lang 1 taon. And shall cheer up his wife which he hath taken. Ito po yung ginamit kong verse sa church, kaya po pinayagan nila ako magbakasyon. Pero po 1 month lang. 1 month lang. So, habang po nakabakasyon po kami, 1 month, kami po ay nakikiusap po sa mga churches po na maki-attend at ang layunin ko po ay makapag-observe, matuto po, at ma-bless, ma-revive, para po pagbalik ko po ulit sa simbahan po namin ay may dala-dala po ako marami pong pagpapala na pwede po ma-share po sa kanila. Kaya po salamat po sa pribileyo pong ito, Pastor. Salamat po. Maraming salamat. So balik po tayo sa ating pong mensahe, The Silence that Kills Soul. Sabi po ng James 4:17, ito po ay about soul winning. Ang soul winning po ay kalooban ng Panginoon. In season or out of season, kailangan po gawin po natin ito. Ang soul winning po ay task po ng bawat isa po sa inyo. Bawat isa po sa atin. Kahit po tayo po ay nagtatrabaho, nag-aaral, nasa bahay, lahat po tayo may responsibilidad po sa soul winning. At alam po ninyo ito pong verse pong ito, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Alam po natin na ang pag-aakay po ng kaluluwa ay tama at hindi po natin ginagawa. Masakit man pong sabihin, tayo po'y nagkakasala po sa Panginoon. At sabi po ng Amos 6:1, nirebuke po, woe to them, yung pong easy lang, yung woe, Amos 6:1, woe to them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of nations, to whom the house of Israel came. Woe unto them, na, yalo nyo po yung parang, pa-chill-chill lang, yung walang ginagawa na dapat marami po tayong ginagawa para sa Panginoon. Marami po mga tao ang napapahamak.
Marami pong mga tao ang pupunta po sa impyerno. At ang mga taong pong yon ay hindi po malayo sa atin. Minsan po marahil po kamag-anak po natin, marahil po kapatid po ninyo, marahil po kaklase, marahil po katrabaho. Tandaan po natin ngayon pong hapong ito, sila po ay pupunta sa impyerno kung hindi po nila maririnig si Kristo. At kayo po ay may duty na ibahagi po ito sa kanila. Alam niyo po yung istorya po ng Titanic? Isang istorya po ng Titanic sapagkat pag pinag-aralan po ninyo yung istorya pong yan, nagkaroon po ng hearing po dyan kung ano bang nangyari. So isang araw po, meron pong 3 dahilan na pangyayari po ito. Ang Titanic po ay naglayag noong April 14, 1912. Meron pong 2 lookout po nung ito po ay naglayag. Ang pangalan po nila ay si Frederick Fleet, ang isa. At ang isa po ay si Reginald Lee. Ang assignment po nila, dun po sila sa crow's nest, yung nasa ibabaw po ng barko, yung paikot. Wala po silang gagawin kundi magmatsyag at tignan kung may panganib. Specifically po, ang kanila titignan yung iceberg. Kasi expect po nila, nandun po sila, ang ruta nila, meron silang makikitang mga iceberg po talaga. Ngayon po, ang nangyari, meron pong, alam po natin ang trahedya na nangyari. Meron pong 3 dahilan. Una po, kung bakit po nangyari yung trahedya, una pong dahilan daw, yung binoculars, yung pagsilip po ng para makita po nila yung iceberg, were locked up. Nakandado po. Wala yung susi. Meron pong isang officer, ang pangalan po niya ay David Blair, na-reassign po siya last minute. At aksidente, dahil po reassign siya last minute, nadala po niya yung susi kung saan po nakalak ang binocular. So wala pong susi para makuha po yung mga binocular po that time. So ang nangyari po, dahil po walang binoculars, ang kanila pong gagamitin ay mata lang. Ito pong mata lang. At si Fleet po, sinabi niya sa court, if we had binoculars, we would have seen the iceberg sooner. Kung sanang nahawak namin yung binocular, sana nakita namin ng mas maaga pa yung iceberg. Pangalawa po, si Fleet po, nakita naman po niya yung iceberg. Sa kanya po mga mata, ang problema po, only 37 seconds before po ng impact. Malapit na. Nakita naman niya, pero nung naaninag niya at winarningan niya lahat, 37 seconds na lang before ng impact. At sabi po niya, ito po ay authentic historical quote. Sabi po, iceberg right ahead. Yun po yung sinigaw po niya. Ewan ko po kung nakalimutan ko na po kasi yung movie ng Titanic. Kaya bata pa po ako, hindi ko na naabutan. Pero po, iceberg right ahead. Yun po yung sinigaw po niya. But yun po ay too late na. After po ng 37 seconds, nagkaroon na po ng impact ito sa iceberg. Ang kanya pong warning ay totoo. Tama po? Tama, may iceberg. But it came too late. Kahit po si Fleet, ginawa po niya yung kanyang trabaho, mga kapatid, ang kanya pong warning ay nahuli na. Wala nang magagawa. Babangga na yung Titanic. At ang alam po natin ang trahedya. Over 1,500 pong mga tao ang namatay. Ang lifeboats po, alam po natin ito, insufficient, hindi po kasya lahat. So may mga tumalon at may mga naiwan. At marami po ang hindi na po nakatakas. Ito pong kwento ng Titanic at kwento po ni Fleet ay makikita po natin dito po sa Ezekiel 3:17 to 18. Mga kapatid, bawat isa po sa atin walang exemption. Pastor, worker, preacher, o sino man po, presidente po ng bawat organization, lahat po tayo ay may duty na sabihin po ang kapahamakan. Bawat isa po sa atin. Wala pong sa atin na magtuturo ng iba. Ang bawat isa po nakaupo dito at nakikinig po sa inyo sa mga salita pong ito, bawat isa po sa atin may duty tayo na ibahagi ang salita ng Diyos. Sapagkat sila po'y napapahamak. Alam niyo po, ang isa po sa pinakamasakit, ako po alam ko po maraming basketball player dito. Nalungkot po ako nung may namatay na 2 player po sa Ateneo. Alam niyo po yung balita, mga atleta po. 2 player, sayang yung future po nung bata. Ang galing pa naman. Nalungkot po ako nung sila po'y namatay. Hindi ko po alam kung saan sila pupunta. Pero iniisip ko, what more kung yung mawawala ay mas malapit sa akin? At alam ko na hindi siya nabahagian ng salita ng Diyos. Na hindi ko ginawa yung duty ko sa Kanya. Mas masakit po yun, mga kapatid. Kaya po salamat po rin ng Panginoon. Meron po tayong pagkakataon
Meron pa po kayong pagkakataon na magawa po itong assignment natin. Pwede pa silang maligtas. Buhay pa po tayo. Kaya po, meron pong katahimikan na nagpapagaling. Pero po, meron pong katahimikan na nagbibigay po ng kapahamakan. Ang isa po sa katahimikan po na nagpapagaling at nagbibigay po ng kapayapaan, bigyan ko po kayo ng halimbawa, ay yung, halimbawa po, ikaw yung nagka-quiet time. Di ba po? Nakakalakas spiritually. Nakakapagbigay po ng kalakasan po sa atin. Pero po, meron pong katahimikan naman na nakakapahamak. Ano po yun? Kapag po tayo ay tahimik, na ibahagi ang salita ng Diyos. Mapapahamak po sila. Kung sana pong madali lang yung pupuntahan nila, pero mahirap po. Nalulungkot po tayo minsan na meron tayong kamag-anak, ginagawan po natin, ito po ilustrasyon ng pastor po namin. Every time na merong anak or kapatid na meron siyang karamdaman, tayo po mga mahal sa buhay, ginagawa natin ang lahat para lang siya mapagaling. Pag malala at kailangan ng malaking gastos, gagawa tayo ng paraan, basta kahit malubog tayo sa utang, basta maging okay lang siya. Ganun natin sila kamahal, tama po ba? Yung mga kamahal natin sa buhay. Pero po, tandaan po natin, meron pong mas malagim na kasasapitan po sila kesa po sa karamdaman. Wala pong iba kundi ang impyerno. Kaya kailangan po natin bantayan po ito na lahat po sila ay ligtas. Unang bagay, the silence that kills souls. Una pong bagay, bakit hindi natin dapat po tayong huwag manahimik? Unang bagay, ang soul winning po, the main reason or the reason we are still alive. Ang paghihikayat ng kaluluwa, ang tangi pong ang rason kung bakit tayo po ay humihinga pa at buhay. Noong nakaraan po sa Vietnam, isa po sa natutunan ko, sabi ng pastor, kung ang layunin po natin sa mundong ito ay mag-worship lang at mag-service sa Panginoon, magpuri, awitan ng Panginoon, sana kinuha na niya tayo. Bakit po? Kasi sa langit, ginagawa na natin yun habang buhay. Gagawin na po natin sa langit yun, mag-worship, awitan ng Panginoon. Pero bakit tayo po ay buhay pa? May duty po tayo mag-akay ng kaluluwa. Sabi po ng Lamentations 3:22-23. Ito po ay familiar verse po sa bawat isa po sa atin. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tingnan po natin, mamaya pag-aaralan po natin yung word na mercy. Sabi po ng Ephesians 2:10, tayo po ay kinreate ng Panginoon para saan po? For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. At ang layunin po natin kung bakit tayo kinreate ng Panginoon, ano pong good works pong ito? Wala pong iba kundi po yung pag-akay ng kaluluwa. Soul winning. Kung bakit po kayo humihinga pa? Buhay pa po ba kayo? Say amen. Amen. Nakita ko naman, lahat po kayo humihinga pa. So, ang tanging rason kung ba't tayo humihinga pa, upang gamitin po tayo ng Diyos makapag-akay ng kaluluwa. Tayo po'y pinipreserve ng mercy pong ito, na binasa po natin. Wala pong sino man makakapagsabi po sa atin sa Diyos, sa harapan ng Diyos, na Lord, bukas po, mabubuhay pa ako. Walang sino man, ang ibig po natin sabihin, ang Biblia po ay napakaraming pangako. Pero po wala po ni isang pangako na sinabi sa atin na ikaw ay mabubuhay pa kinabukasan. Wala po kayong makikita. Katunayan nga po, boast not thyself of tomorrow, puro po ang buhay ay parang mist, pero wala po kayong makikitang pangako na bukas mabubuhay ka pa. Bakit po hindi natin kontrolado ang lahat ng mga bagay? Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang yung mga tao nakapaligid sa atin maging po tayo. Hindi natin alam kung anong rason kung paano tayo kukunin, by way pa ng pagdating ng Panginoon o by way of death. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Tama po ba? Even po yung mga tao na nakapaligid sa atin, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang sila. Yung mahal natin sa buhay, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang siya. Sa isang iglap, pwede po siyang mawala, mga kapatid. Yung kaibigan natin, lalo na po yung mga nag-aaral, yung katabi mo, yung kasabay, minsan yung mga kababayan, hindi makapag-CR ng mag-isa lang nung nag-aaral po ako sa high school. Lagi may kasama. Lagi minimum, 2 sila. Hindi natin alam kung itong mga kasama natin, mga kaibigan natin, kung hanggang kailan na lang. Yung katrabaho po natin, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang. Tandaan po natin, hindi po tayo nabubuhay dahil tayo po ay sinuwerte lang. Yung buhay ka ngayon, gumising po tayo kaninang umaga, ang swerte ko naman, buhay ako.
Hindi po. Buhay po tayo. Bakit po? Dahil iniingatan tayo ng Panginoon. Ito po ay mercy ng Diyos. Kung walang mercy, mga kapatid, kung wala pong mercy, hindi ko po alam kung buhay pa tayo ngayon. Tayo po ay nagkukulang, tayo po ay nagkakasala, pero gumigising po tayo ng malakas pa. Bakit po? Yan po ay mercy ng Panginoon. Lagi ko po ito sinasabi sa sarili ko noon, matutulog ako ng makasalanan pero gigising ako ng malakas. Bakit po? Mercy ng Panginoon. Yan po ang dakilang mercy ng Panginoon po sa atin. Tayo po ay hindi po nabubuhay pa dahil upang mabuhay tayo ng komportable. Tayo po ay buhay pa dahil may assignment po tayo. Ang mercy po, na ito ay huwag po natin sayangin. Gamitin po natin. Tayo po ay pinahaba ang ating pong buhay. Nabubuhay pa tayo dahil po sa mission. Ito po ang natatanging dahilan kung bakit po tayo nabubuhay pa. Kaya po huwag po nating sayangin. Wala pong sino man makakapagsabi po sa atin sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, I have the right to live. Lord, karapatan ko pang mabuhay bukas. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Diyos po yun. Kaya tayo buhay dahil mercy lamang po ng Panginoon. Kaya po huwag po natin sayangin. Be careful po. Mga kapatid, marahil po nagiging busy tayo sa trabaho. Hindi po masama magtrabaho. Kailangan po natin yan. Hindi po masama pong mag-aral. Hindi po masama na asikasuhin natin yung pamilya natin mula umaga hanggang gabi. Hindi po masama yung mga yan. Pero po kailangan po natin maging maingat na ito po mga bagay na ginagawa po natin, baka nakakalimutan na natin yung main duty po natin. Soul winning. Akayin sila sa Panginoon. Iligtas sila sa naglalagabgab na impyerno. Ang isa pong matchstick o yung pong palito, kahit po gaano kaganda ang palito, kung hindi po niya magagawa yung purpose po niya, wala rin. Tama po ba? No, na po tayo nakakita po ng palito. Ang palito po, kahit gaano kaganda, wala yan kung hindi niya magagawa ang purpose po niya. Ano po ang purpose po niya? Makapag-create ng apoy. At kahit siya ay masasaktan, masusunog, mangingitim, mauubos, masaya pa rin. Bakit po? Nagawa po niya yung purpose po niya. Mga kapatid, may purpose po tayo. May layunin po ang Diyos kung ba't kayo po ay buhay pa at malakas at nandito. Walang iba kundi po yung pag-akay ng kaluluwa. Soul winning. Pangalawa po, mabilis lang po ako kasi po si Pastor Kenneth mabilis lang din po mag-preach sa amin. Kaya po, gantihan lang. No? Gantihan lang. Okay. Number 2, the route to our solid accord. The route, ang ruta o ang daan upang magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Hindi ko po alam kung may hidwaan po dito. Hindi ko po alam kung meron pong hindi nagpapansinan po dito o yung nag-aaway-away. Hindi ko po alam. No, bago lang po ako dito. Hindi ko po kayo at hindi ko po mahalata. Magaling po tayo magtago eh. Hindi po halata kung galit ka na sa kapatid o hindi. Isa pong church po na naging blessing po sa akin at alam ko po, alam po ni Pastor Kenneth, si Pastor Darrell Canlas, yung Higher Ground Baptist Church. Kapag po nagpunta kayo sa simbahan, napakaganda po ng programa nila sa soul winning. Noong nakaraan po, galing po kami doon, yung evening service po nila, ang dami. Sabi ko, Pastor, parang morning service sa amin ito. Ang dami po nila, napakaganda po ng programa nila sa soul winning. Alam niyo po, wala pong perfectong simbahan, tama po ba? Wala po. Talagang natural sa atin yung talagang nangyayari yung pagkakatampuhan, yung merong inggitan. Nangyayari po yan. No, ito pong pastor pong ito, sabi po niya, Pastor, alam mo, ilang beses na ako nangaral sa love one another, forgive one another, bear one another, pero yung mga miyembro ko, nag-aaway-aaway pa rin. Meron pa rin silang division. Hindi pa rin magkasundo. Binago po niya yung programa. Alam niyo po kung ano pong ginawa po niya? Ang ginawa po niya, nangaral po siya about vision, about soul winning. Na yung bawat miyembro kailangan mangaral kayo, kailangan mag-akay kayo, kailangan mag-involve kayo sa soul winning program, kailangan mag-involve kayo na dalhin natin sa Panginoon yung mga mahal niyo sa buhay, mga kamag-anak po ninyo. At halos almost 100% nag-involve sa soul winning. Alam niyo po nawala yung away-away. Kasi po kung Kristiyano po kayo, alam niyo kung ano mas mahalaga. Mas mahalaga po ang kaluluwa kaysa sa nararamdaman natin. Opo, na-offend ka ng kapatid. Mas mahalaga po yung kaluluwa. At nangyari po, nakita niya, nagkaroon po ng pagkakaisa. Yung bawat isa masaya. Dati po, malungkot na pupunta sa simbahan dahil may kaaway. O ngayon, masaya kasi may daladalang bisita.
Ito po ang soul winning, ang bakit po mahalaga na tayo po ay huwag manahimik sapagkat magdudulot po ito ng pagkakaisa po sa atin. Sabi po ng Philippians 2:2 at 1:27, sabi po ng Biblia, "For fill ye my joy, ye like-minded, having the same love, being one accord of one mind. Only let your conversation be as become the gospel of Christ." Sabi po dito yung that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of what? For the faith of the gospel. Tayo po yung magkaisa. Kapag po ang mga believers ay nagjo-join forces, mas marami po ang maliligtas. Kung dalawa lang po nagso-soul winning, pwede sila mag-akay ng dalawa rin. Minimum. Pero kung 10 po ang lalabas, minimum po 10 pwedeng dalhin sa Panginoon. Mas makapangyarihan po kung mas marami. Ang isa pong preacher, ang isang pastor, pwede siyang mag-create ng spark. Pero po kung sama-sama po ang united po ang church, kaya po natin mag-create ng fire. Kaya po, kung kayo po ay nagsishare po ng same message, same mensahe sa puso po natin, bawat isa. Kalimutan, isipin nyo lang yung nag-iisang mensahe, kailangan ko mag-akay ng kaluluwa. Ito po ay magbibigay po ng, yung heartbeat, yung isang heartbeat lang po tayo. Ang tinitibok na po ng puso natin ay yung tinitibok po ng puso ng Panginoon. Kaluluwa. Magkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Ang Great Commission po, ang common cause po natin, hindi po ang away. Hindi po ang tampuhan. Hindi po ang inggitan. Soul winning po ang i-focus po natin. Tayo po ay sundalo. Iisa lang ang commander po natin. Ang bawat isa po sa atin ay meron pong different personality, different roles sa church po natin, pero huwag po natin kakalimutan, one mission lang po tayo. Ano po yon? To make Christ known. At ito po yung ginawa ng Acts chapter 2, verse 46 to 47. "And they continued daily with one accord in the temple, and breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, and praise the Lord." Verse number 47. "Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved." May pagkakaisa. Walang away-away. Walang division. At bakit po? Meron silang one goal, one mission, mag-akay ng kaluluwa. Kaya po mga kapatid, kung gusto po natin magkaisa po tayo ng puso at mind, soul winning. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Ang isa pong, pag nakalaglag ka po ng isang bagay sa dagat, magkikreate lang po ng, ano pong tawag doon? Pero po kung marami, pwede po mag-create ng wave. Yan po ang kapangyarihan po ng, kung meron tayong one voice. Yung heaven moves. Napakaganda po yung hell ay nagtitremble. Pag nag-aaway-away po tayo, nagsasaya ang impyerno. Pero po pag tayo nagsusoul winning, sila po ay nagtitremble. Praise the Lord. Number 3 na lang po tayo. Meron po ba sa inyong malungkot ngayon? Malungkot yung Christian life? O may problema po kayong mabigat? Meron po kayong dinadanas ngayon, hindi ko po alam. Mabigat ang problema, no, depressing, marahil may sinusumpong po sa inyo ng anxiety o ano man. Meron po ako po ay 31 years old na po ngayon. Sa maniwala po kayo sa hindi. Mukha lang pong 32, pero 31 pa lang po ako. Sa Christian life, na-save po ako nung 13 years old. 10 years old po pala. Sa tagal na rin po, more than halos magdadalawang dekada ng Christian life, meron po akong isang tip po sa inyo na magpapasaya sa inyo kahit marami pong problema. Alam niyo po yung problema ng may asawa? Isang buwan pa lang kami, pero depressing de, biro lang po. Biro lang. Biro lang. Baka po, baka sa'yo kabilang, biro lang. Meron po ako isang tip po sa inyo. Kung malungkot po kayo, lalong-lalo sa Christian life ninyo, nawawalan kayo ng gana, mag-soul winning po kayo. Kaya po ang soul winning crown of rejoicing. At alam niyo po yung isa pa, kaya po maganda yung may discipleship. Masaya po na nag-soul winning ka, mas masaya pag madadala mo siya sa simbahan. Sabihin ko po sa inyo, kayo ang pinaka nagliliyab dito sa simbahan kapag nakapagdala kayo ng bisita. Nawin mo na, nadala mo pa. Ay nako, hindi po mawawala yung ngiti ninyo. Sa inyo pong feeling natin na yung fulfillment po ng duty po natin sa Panginoon. Rejoicing over our sad affliction. Yan po ang epekto ng soul winning. Rejoicing over
our sad affliction. Sabi po ng Psalms 126:6, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Magbibigay po ng kasiyahan sa atin ng soul winning. No, napakarami ko pong pwedeng ikwento po sa inyo na nagbibigay po ng kasiyahan at kapayapaan yung soul winning. Pero pwede po ba ako mag-share ng isa? Kahit po konti lang. No? Yung isa po sa akin pong ninong, para malaman po ninyo na may impact po sila si Pastor Sapno. One time po yung kanya pong nanay. Yung kanya pong nanay, nagkaroon po ng, inatake po, yung pong aneurysm. So napunta po siya sa hospital, hindi po ICU, kundi po CCU na. Di ba po, critical care unit, hindi lang po yung ICU lang, mas maano daw po yun, mas mabigat. Alam niyo po, dahil po wala silang pera, pag napasok po kayo doon, malaking-malaki na po ang gagastusin ninyo. No, marinig pa lang yung ICU, pati po yung bulsa natin tumitibok na rin. No? Umiiyak na rin yung wallet natin, marinig lang natin yan. Ang nangyari po, sa kanya pong problema, sa sobrang bigat, sobrang lungkot ng affliction, sa kanya pong iyak, naghalo na po daw yung sipon at yung luha. Dahil sa sobrang tindi ng iyak, kasi hindi na nila alam yung gagawin. Bukod po sa luba, mahal niya sa buhay, malaki pa yung gastusin. Alam niyo po yung may bahay po niya lumabas. Lumabas po sa room at habang nandun po siya sa may bench po sa waiting area ng hospital, may nakita po siyang isang tao rin, babae rin, na malungkot rin. At alam niyo po, despite, kahit po mabigat ang naramdaman po natin, subukan natin mag-soul winning. Subukan po ninyo. Pangako po, sasaya po kayo. Alam niyo po, habang po siya nagso-soul winning, habang po kasama po niya yung babae pong yon na nakita niya, dahil po may call tayo, may duty tayo na mag-share, kahit mabigat ang naramdaman, siniran po niya. Alam niyo po, biyaya ng Panginoon, yung pong siniran niya ay accounting sa ospital. So to make the long story short po, yung nabayaran nila, umikli. Kaltas ganito, kaltas ganito, kaltas ganito. At nagbigay po ng kaligayahan po sa kanila. Mga kapatid, maraming malungkot po kayo. Subukan ninyo mag-akay ng kaluluwa. Kung kayo po ay Kristiyano, mauunawaan po ninyo ang sinasabi ko. Na ito po ay magbibigay po ng kasiyahan po sa atin. Ang suffering po natin ay hindi po dahilan para tayo huminto. Bagkus, pwede po natin ito maging inspirasyon na lalo maging masipag sa Panginoon. Ang ating pong brokenness sa buhay ay pwede pong maging bridge upang gumaling ang iba. At babalik sa atin yung kasiyahan. Ang ating pong, ang sakit po ninyo na nararanasan ay pwede po ninyo maging pulpito upang isigaw o isabihin ang ating pong pag-asa, si Kristo Jesus. At tayo po'y magiging masaya rin. Panguli po, hindi na po natin na sa ating pong conclusion, meron po akong istorya po na babanggitin po sa inyo. Isa pong araw sa isa pong small town, meron pong isang group of men na na-assign po bilang night watchman. Ang grupo pong ito ng mga tao, na-assign po siya, ang kanila pong trabaho, magbantay. Kapag may problema sa town, ang gagawin ninyo, i-ring nyo yung bell. Para malaman ng buong nayon, ng buong town na may problema. So one night po, meron pong isang pong kabataan, a young watchman. Ang pangalan po niya ay si Elias. May Elias po ba dito? No? Ang pangalan po niya ay Elias. Siya po ay umakyat sa torre. Bago lang po, bagong recruit. First duty po niya. Siya po ay excited yet nervous. Pero po siya po ay determinado. Yung pong chief niya, sabi po, winarningan po siya, anak, ang mga mata mo, kailangan niya sa proteksyon ng nayon. Kapag merong panganib, huwag kang magdalawang isip mag-atubali. I-ring mo yung bell. Sabihin mo sa amin. Pag merong nangyaring hindi maganda, ikaw may kasalanan. Nasa mga kamay mo ang dahilan. So si Elias po, bago, masipag sa trabaho, nagnad. Oras po ang lumipas, gabi, bigla pong lumamig ang simoy ng hangin, tahimik po ang paligid, ano pong mararamdaman? Dadapo po si antok. At sabi, and slowly po, siya po inantok. At sinabi niya sa sarili niya, katulad po ng marami sa atin, ilang segundo na lang. Tutulog lang ako, ilang segundo lang. Umidlip po siya, yung kanya pong segundo ay naging ilang minuto.
At yung ilang minuto po niya ay naging deep sleep na nakatulog na po talaga siya. Habang siya natutulog sa malayo po, nakita po niya, habang siya natutulog sa malayo po, meron pong small na nag-start po ng fire, na nagsimula. Maliit po. At unti-unti pong kumakalat yung apoy. Wala pong narinig na bell. Bakit po? Anong ginagawa po ni Elias? Natutulog? Hindi po niya alam. The fire po ay umabot na sa kanila. At yung mga tao, sa laki ng apoy, nakita na po nila. Sabi po nila, bakit hindi tayo winarningan? No, nagpanik na po yung mga tao, nagtakbuhan na. At yung pong chief, yung kanya pong boss, umakyat po. At sinabi kay Elias, si Elias po, nagising siya at nakita niya yung nangyayari. Trembling po at sabi po, pero po yung kanya pong chief, hindi po galit. Pero po may malalim po ng kalungkutan. Sabi po niya, Elias, hindi kita sinisisi sa apoy. Hindi natin kasalanan ng apoy. Pero, meron kang trabaho. I-warn ng nayon. Yun ang trabaho mo. At dahil ang warning ay hindi naibigay, ang tao po ay mapapahamak. Mga kapatid, ito po yung pinag-aaralan natin, Ezekiel 3:17-18. Bawat isa po sa atin, may duty po. Na pag tayo po ay nanahimik, at hindi natin sasabihin, hindi tayo gagawa ng paraan, marami pong tao mapapahamak. Dito po tayo magtatapos sa isa pong istorya. Ako po ay nagpakuha po ng Crayola po sa akin pong magandang may bahay. Po. Kasi po ito po nalimutan ko. Marami na po akong nakakalimutan, kaya po ako nag-asawa para po i-remind din, mag-remind. Pero po mas makakalimutin pala yung asawa ko, kaya po malaking problema. Biro lang po, biro lang. Meron po ako, hindi ko na po nagawa sapagkat kailangan po ng papel dito. Meron po akong 3 Crayola po dito para po sa mga broken at may mga problema o anuman pinagdadaanan ninyo pagdating po sa soul winning. Huwag po kayong kukurap. Wala pong kukurap. Meron po akong 3 Crayola po dito. Ang isa po ay buong buo. Buong buo po. Medyo bago pa. Ang isa po naman ay broken. O bali. Ito po yung kabali niya. Ang isa naman po ay maliit na. Yung paubos na po. May tanong po ako sa inyo. Pag nag-drawing po ako sa papel ng cross, ginamit ko po yung bawat isa rito. Meron po bang pagkakaiba? Hindi ko lang po may pakita. Pasensya na po. Wala pong pagkakaiba. Mga kapatid, ngayon pong hapon pong ito, marahil kayo po'y malakas pa, buong buo, praise the Lord, pwede po kayong gamitin ng Panginoon. Marahil meron sa inyo rito yung broken. Yung Lord, basta dami ko, laki po ng problema ko, hindi ko alam. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Marahil meron po sa inyo yung feeling po ninyo, paubos na, matanda na ako, konti na lang, hindi ko na kaya yan. Kayo ng mga bata, hindi po. Same impact po tayo. Yan po ang kapangyarihan ng blood ng ating Panginoong Kristo. Bawat isa po sa atin, pwede tayong gamitin ng Diyos sa Ebanghelyo. Huwag po kayong ma-discourage. So, magtatapos po ako sa isa pong istorya. Last na po ito. Nung kami po yung nagde-date, no, crush pa lang po niya ako noon last year. No? Hindi pa po kami kasal. Nag-preach po ako noong October about po sa topic pong ito. Mukhang hindi kami magkatabi po mamaya. So, nag-preach po ako na about sa topic po ng soul winning. At sabi ko po doon sa mensahe, sabi ko po, hindi natin alam, baka mahuli na tayo. Baka dumating yung pagkakataon na wala na tayong oras para i-share ang gospel sa kanila. Baka huli na ang lahat. Either nagkasakit sila na maluba, o sila ay pumanaw na, magsisisi tayo. Iiyakan natin yan. Pagka Monday po, kinabukasan, nagde-date po kami, SM Clark. No, pauwi na. May tumatawag po sa akin, isa pong kapatid. Mag-asawa po sila. Ito po ay, sabi ko, ba't sila tumatawag? Nagtataka po ako, ba't sila tumatawag? Wala naman po ako nagawang mali. O baka nakita nila kami, wala naman kami ginagawang masama. No? Makire-review. Ba't sila tumatawag? Sinagot ko po. Pagkasagot ko po, Pastor, medyo nanginginig-nginig. Sabi po nila, Pastor, pwede ka bang magpunta sa amin? Pwede mo ba kami tulungan? Meron tayong kakausapin. Sabi ko po sa kanya, bakit po hindi, preacher, bakit po hindi na po kayo ang kumausap?
Eh di ba po, minsan mahirap pong kausapin. Naintindihan po natin yun kapag kaibigan o kaya sobrang lapit o kaya kamag-anak na, di ba po? Mahirap, lalo na pag sobrang close. Minsan po may ganong senaryo na ang hirap po silang siyaran. Sapagkat bibiruin lang tayo, no? O hindi tayo pakikinggan. Kaya po may isang paraan magsama po tayo, yung come and see. O, ang nangyari po, tumawag po siya. Sabi ko, sinagot ko po, kahit nagde-date po, date. Sabi ko po, o sige po, puntahan namin. Pagpunta po namin sa ospital, no, sinundo po namin sila po yung nanginginig, bakit po? Every morning, ito pong tao pong ito, every morning, ito pong lalaki pong ito, every morning, ginigreet po sila ng good morning. Kapit-bahay po nila. Tuwing umaga. At di ba po pag magkapit-bahay, ang ugali po nagbibigayan? So mabait po na kapit-bahay pong ito. Hindi po nila sinabi agad, pero nung nagkita-kita po nila, nagkita-kita na po kami, sabi po niya, Pastor, nasa ospital sa inatake. Pastor, na halos maiyak-iyak. Binati lang kami kaninang umaga. Pagdating nung hapon, inatake. At nung inatake po siya, diretso po, comatose. Comatose po. Punta po kami sa ospital. Inassist po kami. Ako po at yung kanya pong asawang lalaki, pinuntahan po natin. Sabi, tinignan ko po, nakaiga. Paano to? Minsan iniisip ko, bakit tayo dumating sa ganitong pagkakataon na pwede naman nung malakas pa siya? But salamat, ito po'y privilege. Purihin po ang Panginoon, no? Sabi po nila, pag comatose, nakakarinig pa. Tama po ba? Yun ang last. So habang pong nakaiga siya, nandun po ako, nandiyan po yung doktor, nandiyan po yung nurse, nagpipreach po ako. Sabi, siniran ko po siya ng ebanghelyo. Nagbaka sakali po ako na marinig pa niya. At natuwa po kami, nung habang nagsishare ka, nung pagtanggap na po, gumagalaw po, yung parang nagre-response, natanggapin mo ang Panginoon. Inisip ko nga po, pag ito tumayo, buong ospital maliligtas. Pero hindi naman po tumayo, no? Nag-respond po siya. Alam niyo po, yung pong kasama ko po, no, na kapatid, nabunutan po ng tinik. Naging masaya po siya. Nagkaroon pa ng pag-asa. Kahit sa ganun pagkakataon, at least alam natin, narinig niya ang salita ng Diyos. The blood ay wala na po sa kanyang mga kamay. Sa labis po ng kasiyahan, binigyan pa kami ng pan-date ulit kasi naudot yung date namin dahil sa kanila. Ngayon po mga kapatid, purihin po ang Panginoon marahil. Meron kayong naiisip ngayon na mahal nyo sa buhay, kaibigan, kaklase, kapatid. Praise the Lord kung hindi pa huli ang lahat. Pero wag po tayong maging kampante. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang mangyari. Marahil po nahihiya kayo. Hindi ko po alam gagawin. Alam niyo po, katulad po nung ginawa sa akin, pwede po kayo lumapit sa inyo pong pastor. Alam niyo po, kahit patay, mabubuhay po sa inyong pastor. No, pwede po kayong lumapit. Meron po kayong may pastors po kayo dito, may mga leaders kayo. Meron kayong marahil mga tatay, mga kuya na pwedeng tumulong po sa inyo. Gawin po natin. Magkaisa po tayo. Habang hindi pa po mahuli ang lahat. The silence that kills soul. So, Purihin po ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Please all stand. Pakaliwanag po ng challenge sa ating lahat, mga mananampalataya. Kung tayo po'y saved, praise the Lord. Kasi payapa na tayo, may buhay na walang hanggan na nag-iintay sa atin. Pero naniniwala po tayo na ang nais ng Panginoong maligtas at makarinig ng Ebanghelyo, hindi lang naman tayo, pati yung mga mahal natin sa buhay. Marahil ngayon pong hapong ito, while listening sa pangangaral ng ating pong tagapagsalita, habang nakikinig po tayo, merong nagfa-flash na itsura, na tao. Marahil merong ipinapaisip at biglang meron tayong naaalala mga tao na hindi naman partikular na tinukoy ng tagapagsalita natin. Pero mga tao na ini-impress sa puso natin ng banal na espiritu. Marahil nag-enjoy tayo ngayon. Lord, salamat. Thank you for salvation. Salamat po, naligtas ako. Salamat po, buhay ko na patungo ng impyerno. Salamat po, ang buhay ko na magulo dati ngayon binago mo. Pero hindi lang naman tayo .
Meron tayong mahal sa buhay. Meron tayong kaibigan. Kapitbahay na marahil mabait sa atin. Mga tao na hindi naman natin layuning baguhin ng relihiyon. Hindi naman natin layuning maging Baptist. Pero mga taong ang kalooban ng Panginoon makarinig ng Ebanghelyo. Kung anong gagawin ng Diyos sa kanila. Kung sila isang araw, makakasama natin sa church, praise the Lord. Pero ang number one, na tungkulin natin at responsibility natin is to share to them the gospel, the good news of salvation. Huwag nating i-give up. Nating give up. At tulad ng sinabi ng ating tagapagsalita kung papaano kapag meron tayong mahal sa buhay, na nagkaroon ng problema na ospital, gagawa tayo ng paraan. Hahanap tayo ng paraan. Gumaling lang sila. Lalong-lalo na pagdating sa kaligtasan. Meron tayong mga magulang na marahil, masaya tayong nakakasama natin sila. Papasalamat tayo dahil sa ginawa nila sa buhay natin. Pero ang kanilang kaluluwa naman, kung sakaling dumating ang kamatayan ay hindi magkakaroon ng kaligtasan, tayo maging masaya sa ganun. Let us pray for them. Pray for them. Let us do our part. May mga pagkakataong hindi tayo gagamitin. May mga pagkakataon na baka hindi sila makinig sa salita natin. Pero yung pagiging mabuting patotoo, yung makita sa buhay natin ng pagbabago, mas makapangyarihan. Kasi yun ang magbubukas ng kanilang mga puso upang kilalanin at sabihin nila, may nagbago ng buhay ng mahal ko sa buhay na ito. Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Pag-pray natin sila, at mag-pray tayo ng biyaya, maanyayahan natin sila, mailapit natin sila sa paanan ng ating Panginoong Yesus. The Lord talk to you. Meron kang mahal sa buhay o sino man sa ating isip, sa ating puso, pinaalala sa iyo ng Panginoon, maging burden natin ito na Panginoon, gusto ko po na maakay sila sa iyong paanan, gusto kong makakilala sila sa iyo bilang tagapagligtas, inilalapit ko po sila sa inyo. Pwede bang pag-pray natin sila? Anyayahan ko po kayo. Mga mananampalataya, lapit tayo sa Diyos. Hindi tayo ang makapag-save sa kanila. Hindi ang church natin na makapagbabago ng buhay nila. Ang makapagbabago ng buhay nila si Kristo lang. Si Kristo lang, wala nang iba. Kinahanap lang ni Kristo ay mga instrumento na maaaring gamitin para ang salita ng Panginoon maging makatotohanan at maging buhay at makita nila at i-consider nila na makikinig ako. Pakikinggan ko sapagkat nakita ko ang pagbabago sa buhay ng aking anak na nagsasabing mananampalataya na siya. Let us pray for them. Pray for them. Pray for them. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa hapong ito, sa challenging message na amin pong narinig. Muli kaming pinaalalahanan ng iyong mga salita ng aming responsibility as Christians. Na Panginoon, hindi lamang po namin ikasaya na kami mga mananampalataya, may buhay na walang hanggan, kundi ang pribilehiyo pong ito, ang kaloob mong ito, ang biyaya mong ito ay amin din pong maibahagi sa ibang mga tao, lalong higit sa mga taong malalapit sa amin pong mga puso. Lord, batid mo po ang nilalaman ng puso, ang isip, paano ka nangusap sa bawat isa po sa amin ngayon pong hapon pong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Lord, makagawa kami ng paraan. Panginoon, kami po ay magkaroon ng earnest desire na ang mga magulang namin, anak namin, kapatid namin, lola namin, tiyuhin namin, tiyahin namin, kaibigan namin, mga malalapit na kapitbahay namin, malalapit na kaibigan, katrabaho, schoolmates. Panginoon ay maakay namin sa iyong harapan at sa iyong paanan at gamitin mo ang aming mga buhay. Gamitin mo maging mabuting patotoo po ang buhay ng bawat sa amin. Upang makita nila ang pagkakaiba, makita nila, Panginoon, yung kakaibang kayang gawain ng relasyon sa iyo bilang tagapagligtas. Pagpalay mo po.
isang araw, Panginoon, katulad ng pinangako mo. Kine-claim po namin, Lord, ang aming mga mahal sa buhay ay maaakay, magiging Kristiyanong katulad namin. At makakasama namin, Lord, na nagpupuri at naglilingkod sa iyo bilang isang buong pamilya. Gagamitin mo ang mga buhay namin para makapag-share. Pasasayahin mo ang aming mga puso, Panginoon, ang kaligayahan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay na pangmaterial. Sapagkat, Panginoon, ang naging bunga ay kaluluwa, Panginoong nagbago at nagpatuloy at naglingkod at nagtapat, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa aming tagapagsalita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buhay po ng mag-asawa, Pastor John, Sister Sherlyn, sa kanilang buhay bilang mag-asawa, simula ng kanilang buhay, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang pagsasama. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga desires sa kanilang puso at buhay. At ang kanilang binubuong pamilya, Lord, ay pagpalain mo. At gamitin mo silang makapangyarihan sa ministry. Ano man po yung kalooban mo sa buhay po ng mag-asawa, papangyarihin mo po ito. At patuloy mo silang gamitin at kasangkapanin, Panginoon, para po sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon sa bawat isa sa nanandirito ngayong hapon, Panginoon, sa aming pong gawain. Tinataas ka namin at niluluwalhati. Inabalik po namin lahat ng kapurihan at ang lahat ng pagpapasalamat sa iyo. Ito pong aming samo at ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Awitin po natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Prayerfully, awitin po natin, sing. Alam kong